Hello sa inyo mga ka-DIY, welcome back sa ating channel at maraming salamat ulit sa inyong pagdalaw. For today's vlog mga ka-DIY, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano mag-repair ng corded type na angle grinder. So ang ating angle grinder mga ka-DIY ay isang Bosch. Yung kanyang brand ay Bosch. Yung kanyang model number o ito yung pinagkukunan ng kanyang pyesa o spare parts, ito na yung model number niya. GW7100. So iyan din yung ni-repair natin yung nakaraan, ayun natapos na natin. So ito naman yung susunod natin para ma-repair ulit natin yung ganitong problema. Kay Sir Alex na pala, shoutout sa iyo Sir Alex. So ano pang hinahintay natin? So isaksak muna natin at ito try natin kung gumagana siya. Tara, saksak muna natin, then power on tayo. Power on tayo, yan yung power. Tapos power on natin dito sa switch nya. Yan. So kung nyo napapansin, walang response yung motor. Yung kanyang coil ay walang response o walang ugong sa katawan. Ibig sabihin lang may damage ito sa kanyang stator o cord or switch. Yun lang ang paggagalingan ng isang no power na angle grinder. Okay? Tara, mag-check muna tayo ng carbon brush dito at saka dito sa itaas. Titingnan natin kung makakapal pa yung mga carbon brush. Kapag na manipis na, ibig sabihin palitin na yon o maaaring hindi na nakakokontak sa kanyang commutator kaya hindi gumagana. O pwede rin sanhi ay switch or pwedeng sanhi ito cord nya, putol. Okay? So try muna natin magkalas ng cover dito sa kanyang carbon brush. Titingnan natin kung makapal pa. Okay? Bunot muna natin. Then kalas tayo dito sa kanyang cover, carbon brush. Okay? Kalasin ko lang muna. Tinanggal ko lang yung screw nya dahil sa star. So wala ko star, so flat lang yung ginamit ko, flat screwdriver. Ito. Okay, tabi lang muna natin yung screw. Then tanggalin natin yung takip. Ito sa taas at saka doon sa ilalim. Ito rin, tanggalin natin. Titingnan natin yung carbon brush nya. Okay, lapag ko lang muna. Okay, gamit tayo ng maliit na flat screwdriver. Dito itutok lang natin sa carbon brush. Titingnan natin kung makapal pa. Okay, ayan. Tapos tulak lang natin palabas. Yun. Then gagamit tayo ng maliit na panungkit. Ito. Angat lang natin. Tapos hugutin natin yung carbon brush. So makapal pa yung kanyang carbon brush at wala pang tama. Okay, good pa yung kanyang carbon brush. Lipat tayo sa kabila. Bitiwan mo natin to. Dito. Same procedure lang yung gagawin natin sa itaas at saka sa ibaba. Carbon brush uli. Bitawan natin. Tapos titingnan natin kung may mga basag dito sa gilid. Ito titingnan nyo kung may mga basag. Kasi yan ang palatandaan na may tama yung armature. Kapag ganito walang basag at maganda yung pagkakakain ng carbon brush. So ibig sabihin mataas ang chance na good yung good pa ang armature. Okay, good pa ito at makapal pa. Tara, tester tayo sa cord at saka sa switch. Okay, titingnan natin kung may mga contact pa. Tabi lang natin. Tinanggalan natin yung isang screw sa hulihan. Then hugutin natin yung kanyang takip dito. Yan. Ang unang i-check natin dito mga ka-DIY, itong switch at saka yung cord. Unahin muna natin yung cord nya or yung AC cord nya. Ito. Minsan kasi may mga putol dito or dito nasira or dito mismo yung putol nyan or dito na part sa paglabas ng dito sa bandang hulihan dito. Yan. Minsan kasi napuputol yan dito or napapatid yung kanyang wiring sa loob. Pero check pa rin natin sa tester. Okay, cord muna tayo. Unahin natin. Okay, kumuha muna tayo ng tester, analog tester o digital tester. Isiset natin sa X1, X10, X100, X1K, X10K. Basta part ng ohms. Tapos, contact lang naman yung kailangan natin dito. Okay, naka-zero tayo. Then, check natin yung cord. Itong line 1 nya. Lagyan natin yung isang test probe dyan. Tapos, puntahan natin yung ito. Tingnan natin kung may palo sa tester. Yan o. Ito yung cord. Ito yung cord. Line 1 at saka line 2 yung kulay blue ito. Yan yung blue at saka brown yan ang line 1 at line 2 o line 2 line 1 natin. Na nag-in dito sa switch at nag-out dito sa kabila. Dito na yung out nya no. Ito yung out nya. Ito yung out. Out na itong dalawa. Yan, pag out dito, umikot yung coil, then lumabas dito sa carbon brush nya. Ganon din sa kabila, itong linya na ito. Yan, pumasok din yan dito at umikot at pumasok din dito sa ating carbon brush. So ito yung magiging in nya ng AC cord at yung magiging out nya ito. So dito tayo ngayon mag-tester. Bago dyan, siyempre doon muna tayo sa in nya dito sa in. Okay? Lagay natin yung ano dyan.
Isang piraso natin na test prod. Tapos check natin dito sa kabila dito. Dito. Tingnan natin sa tester kung may palo. Wala. Sa kabila, lipat natin dito. So, yun, may palo. Ibig sabihin lang, buo yung isang side nito, yung isang linya ng ating saksakan o AC cord. Then, lipat tayo sa kabila dito. Lipat naman tayo dito. Check natin to sa kabila din dito. Yan. Okay, kung napapansin nyo ay may palo. So, ibig sabihin, ang cord niya ay buo or walang putol. Okay, so lipat tayo ngayon sa switch. Then, switch natin muna yung ating grinder. Yan, naka-switch na yan o nakakagat na yan. Lipat tayo dito. Titingnan natin kung may palo. Dito tayo ngayon kukuha. Dito tayo ngayon kukuha din. Papunta dun sa out. Dito sa out nya. Dito. Ito. Lane 1 at lane 2. Okay, lane 1, lane 2 o lane 2, lane 1. Okay. Basta nag-switch na tayo dito. Dito na tayo nyan mag-abang. Okay, dito. Tapos, doon tayo sa out. Titingnan natin kung may palo sa tester. Kung wala. Yan, kung napapansin nyo, walang palo. Dapat ito ay may contact. Sa kabila, wala din. Walang palo sa output. Lipat tayo dito sa kabilang side ng AC cord. AC plug pala natin. Okay, wala din palo. So, ibig sabihin mga ka-DIY, ang damage ay andito. Ito lang yung damage niya. Dapat kasi ito, kapag nag-switch na tayo doon, tapos nag-abang tayo dito sa out, at walang palo yung tester natin, so ibig sabihin ito yung problema niyan. Okay, kasi yung coil niya buo naman. Yan o. Yung coil ay buo naman. Lipat dito sa line 1, then tester tayo doon sa ano, coil niya. Dito yan papunta o. Ayun, buo. Yung coil niya ito, nasa 2.5. Lipat naman sa kabila dito. Yan. Dito. Buo yan, yan. Kasi kapag sa kabila natin tinester yan, walang palo yan, oh. Ayaw pa, hindi pumapalo yung tester. 2.5, 2.5, parehas yung mga reading nila. Yan, oh. Yun, 2.5 din yan. So, ibig sabihin, buo yung coil. Ang problema ito, hindi makakatawid yung kuryente dito. Pag nakaswitch na yung ating grinder, hindi makakalabas yung kuryente dito na sana magsusupply dito sa ating coil. So, ang problema lang mga ka-DIY dito, kita nyo naman kanina ay walang palo. So, ibig sabihin, papalitan natin yung switch na ito. Kukunin ko, tapos papakita ko sa inyo kung paano mag-tester ng malapitan. Tara. Yan. Then, hugutin natin yung wire. Ito. Tatandaan lang natin yung posisyon niya. Yan, yung dalawa. Pagkatapos, punta tayo doon sa likod dito. Ibaba natin yung nagsiswitch sa kanya, yung parang kamay niya. Ito yung arm. Itulak natin doon papunta ron. Ito. Aba. Yun to. Tulak natin to sa labas. Yun. Umangat na siya. Yan o, umangat na. Ito. Yung pinakakamay niya, umangat na doon sa switch. Tapos ito yung dalawang ngipin na kumakagat din sa switch. Ibaba din natin to. Ganito. Pag ganito. Yan. Nakita nyo may ngipin siya na kumakagat sa switch. Yan. Sabay tulak doon sa dito. Sabay tulak. Ganito. Yan, hawakan mo ng dalawang kamay pag ganito, tapos tulak mo doon palabas dito. Yan o, di ba easy lang? Yun. Yan o. Yan. Tapos ito, yung kanyang coil, tatanggalin mo rin yan. Yan. Okay? Tapos yung pagsalpak, pag ganon din, pag kumuha tayo ng bago. Okay, tester natin sa actual itong switch nya. Para malaman nyo kung paano mag-tester ng mga switch sa mga baguhan lang at hindi pa nakakaalam. Tara, okay, tester natin yung ating luma at testing natin yung ating pamalit. Okay, so kung napapansin nyo may palo tayo sa tester. Abang tayo dito sa dalawang paa nya dito. Ito yung lane 1 at ito naman yung lane 2. Dapat ganito yung pag-tester. Okay, kailangan may palo sa tester yan din. Pindutin natin ito. Ito yung luma natin. Kung nyo napapansin, pinipindot na natin to, walang palo sa tester. Yun, no, nakabaon na tayo. Wala malang palo sa tester. Yun. Okay, so ibig sabihin damage ito. Ito naman yung buo na tester na switch pala. Yan o. Kapag inipit natin dito at nag-switch tayo, yun, kung napapansin nyo, yan, lumalagatek talaga siya.
Yan, at nakakakontak yung ating switch sa tester. Yon. Dapat ganito yung pag-test. Kung sa kabila lang yung may palo at sa kabila wala, so ibig sabihin papalitan mo rin ng switch yan. Kagaya nun, walang palo yung dalawang ito, papalitan mo na ito. Kasi kaya yun ang dahilan kaya ayaw gumana yung ating grinder. Ngayon, i-install na natin itong switch natin na bago doon sa ating grinder na sira. Tara, titingnan natin kung ilalagay natin yung link nito sa description at ilalagay ko na lang dyan sa itaas. Okay? Kung sinong sealer. Tara, install natin. Okay, mga ka-DIY, pasok natin yung ating switch dito. Okay, mas mainam na mag-picture kayo mga ka-DIY kung hindi nyo kabisado yung mga gagawin nyo. Okay, tapos iangat natin yung sobra. Ito, kuha tayo ng flat screwdriver tapos iangat natin dito. Kabila, then sa kabila din, iangat din natin to. Yan, para may lagayan tayo ng may lagay natin yung coil. Connection ng coil. Yan, isa, dalawa. Lipat tayo sa kabila dito. Okay, lipat tayo dito sa kabila, tapos ilagay natin yung wiring dito. Okay, lagay ko lang muna. Okay. So yun, so inalagay na natin. Nakaipit lang siya sa gilid mga ka-DIY. Nakaipit lang siya. Then saksak natin, try natin. Kabit ko lang yung carbon brush dito. Tapos testing natin. Tara. Okay mga ka-DIY, tapos natin ilagay yung kanyang carbon brush ito. Yan, kung ano yung pagbaklas, ganun din yung pagbalik natin. Okay, then testing natin. Power on tayo dito sa switch. Pwede nyo kubiran muna bago nyo testing. Pwede rin ganito nakabukas. Tapos, yan, sinaksak na natin. Then power on tayo. Dito tayo ngayon magsiswitch sa switch nya. Sa switch natin sa extension. Okay, power on natin. Okay, final test tayo. Okay, kung bago lang kayo sa aking channel mga ka-DIY, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga upload na mga videos. So meron pa akong Facebook page mga ka-DIY, pakidalaw na lang sa ating Facebook page, GM Tutorial din. Okay, so saksak ulit natin. Then final test tayo. Okay, power on. Then switch on tayo. Okay, repair ulit natin yung iba. Okay, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong support at panonood. So by the way, GM Tutorial, hanggang dito lang ating video. Paalam muna. Bye bye. Ingat kayo palagi. Shoutout tayo sa sunod mga ka-DIY.